Darius Escudero POV. Boss, mga dokumento para sa'yo, sabi ng aking sekretarya, nang pumasok sa opisina ko. Dumiretso agad ang tingin ko sa hawak nito, isang brown envelope, at hindi ko pa man iyon nahahawakan, ay nakikinita ko na kung anong klase ng dokumento ang laman nito. Give it to me. Iniabot nito agad ang envelope. Noong parang wala pa itong balak na lumabas sa aking opisina, ay tiningnan ko ito. Napangiwi ang sekretarya at umalis na lang. When he finally went out, saka ko lang binuksan ang envelope, habang prenteng nakaupo sa swivel chair. I won't let anyone know that my dear wife is trying to cut our marriage for sake. Naisip kong huwag na lang mag-abalang buksan iyon, lalo pat may ideya naman ako kung ano ang laman. I'm not going to do anything with it, so it's just a waste of time. Pero dahil sa pagiging kuryoso kung ano na naman ang mga pakulong naiisip ngayon ng babaeng iyon, I decided to open the envelope. Nanlamig agad ang tingin ko sa papel, nang makitang annulment papers iyon. She have it delivered to me again. The last time was months ago, at kahit na hindi ko pinipirmahan, ay pinadadala pa rin. Does she really think I'm going to sign these papers? Napailing ako ng kaunti, habang tinatitigan ang mga pangalang naka-imprinta sa sulat. Our names. And Monica had signed it already. Too excited, ha? I sighed heavily. Binaba ko ang papel na iyon, at napasandal lalo sa aking kinauupuan, bago ko pa mailukot ang papel sa mga palad ko. What's with her? Bakit paulit-ulit pinadadala ang mga papel na ito, kahit binabalik ko naman na hindi pirmado? And why is she rushing on getting these papers signed? Is there a reason that should alarm me? Lalong tumiim ang tingin ko sa papel, thinking about the different reasons on why Monica wants it signed immediately. Lalo kong naramdaman ang panlalamig sa pag-iisip ng iba't ibang rason, kung bakit sa mga nakalipas na taon, ay parang gustong-gusto niya nang makipaghiwalay. Did she meet someone else? May bago na ba siya? May naisip na namang ipalit sakin. Baka may natitipuhang bago. Did she change her type in men? Is someone making her fall in love? Darius, why are you overthinking? Kinuha ko ang telepono, at agad na mayroong tinawagan. Ilang ring lang at may sumagot na roon. Where is Monica? Tanong ko kay Eros, a lawyer friend from the United States, Monica's friend. She just got home. At nagawa ko na ang hinihingi mo. She's going to the Philippines, like what I've suggested to her, pagbabalita ni Eros. I bit my lip to stop my smirk. I guess my ideas aren't as blunt as hers, ha? By the way, pinatay niya nga pala ang TV, noong nakita ka sa telebisyon. Payag ka noon, Escudero. May panunudyong sabi ni Eros, at humalaklak. It's okay as long as she's not trying to look at anyone else. Proud of you, Darius. Magbubunga na ang pagtiya-tiyaga mo. Muling biro ni Eros. I just smirked. I can't wait to see you again, Monica. I wonder how she's going to talk to me after years of having no communication. Sa naunang taon, wala si Monica na sinagot, ni isa sa mga tawag o mensahe ko. And the following year, I decided to stop bothering her. Hindi dahil hindi niya pinapansin ang mga panunuyo ko, kundi lalo kong naintindihan na kailangan niya iyon. She needs time, she needs space. And even if it's hard for me, it's the best thing for her. At palagi kong uunahin, kung ano ang mahalaga sa kanya, kung anong makakabuti sa kanya. I can set aside everything for her. I can set aside my feelings, my lust, my desire, and the way I miss everything about her, at ang lalong tumitinding kagustuhan na iuwi na siya. Kakayanin kong magtimpi. Saka lang ako kikilos, tuwing may sumusubok na manligaw o magpapansin sa kanya. I have eyes, and I can see her even when we're long distance apart from each other. It's not easy to be this far from Monica, at di ko moari kung bakit, kahit palagi niya namang ginagawa ang paglayo, at pag-iwan sakin, hindi ko pa rin makuhang masanay. I'd always fall back to square one. It's always a struggle to not have her beside me, but I know where to put my place.
Kabisado ko lahat sa kanya. Kabisado ko kung ano ang kailangan niya, at kahit hindi madali para sa akin, alam ko kung kailan niya ako kailangan, at kung kailan hindi. She's not confrontational most of the time. Palagi niya lang sinasarili ang mga bagay, hanggat kaya niya. She may be noisy a lot of times, and have those attitude of her. Pero pagdating sa mga bagay na nakakasakit sa kanya, she will always fall quiet. And people would always say things about her. Kaya kung dalhin ang mga pag-uugali na meron si Monica, I don't need it all changed. I can deal with it because I know her more than the people who would always try to judge her. And I know it by heart. I can determine the nights that she spent crying, and I'll be able to tell the days she spent being happy. Pinagmasdan ko ang larawan ni Monica, mula sa kanyang graduation, and silently, I wished time would go faster. I missed her. Everything about Monica, iyong mga ngiti niya tuwing masaya, ang ngisi tuwing nanunudyo, at ang pagkawala niyon, kapag napapatulan ang mga panunukso niya. Her smile would always fade slowly. Pagtapos ay pamumulahan ng mukha, at mag-iiwas ng tingin, probably controlling her heartbeat. Ngunguso kapag tama ako at mali siya, pero ayaw niya lang aminin. At ngangisi ulit kapag nakahugot na ng panibagong lakas ng loob na manukso. And it's an unending cycle that never fails to make me hide my smirk. While I was staring at some of her pictures, I couldn't help but miss her more. Ang mga larawan na kasama niya ang mga kaibigan, at mukhang masaya at kontento sa mayroon siya, habang wala siya rito. And it's not only once that I've felt afraid that she might fall in love with her new life abroad, while she's too far from me, and that she might find someone else, and love him more than she had ever loved me. And suddenly I wondered, will she still spend time with me? Does she still like me? Ako pa rin ba, Monica? I've never felt emptiness this hard in my life. Nights became more lonely, and I could barely sleep, when I'm extra missing her. Sabihin mong ako pa rin, Monica. At ako lang. Walang iba. Ano na, Inson? Napansin ka na ba? Sobra na, yang pagiging papansin mo, nayayayain mo na naman kaming pumunta ng ibang bansa, para lang sa isang racing, my cousin, Caleb, complained. Pero tingin ko napansin ka na. Hula ko lang, nababagot na, yun sa'yo, kaya maghahanap na ng iba, dagdag niya. Simula nang umalis si Monica, I needed more hobbies to pass time. Hindi na sumasapat ang halos 3 kumpanya na hawak ko. Even adding the ranch, and the other things I'm doing in El Amadeo, are still not enough. Bakit ba ang tagal ng panahon? Lalong bumabagal kapag gusto mong bumilis. Nasa racetrack kami sa Batangas ng mga pinsan ko. We all share the same hobby of racing. Habang sinusuot ang mga gloves sa kamay, tinapik ni Shiloh ang balikat ko. Seryoso ka na kay Monica? Tanong nito. Yeah. Do I look like I'm joking? Tanong ko, naiinsulto sa walang kwentang tanong. Parang gago ka rin, Shie, eh. Sinong gago ang magpapakatigang ng 2 taon, kung hindi seryoso? Sabay halakhak ni Caleb sa tanong ng pinsan namin. Kaya nga pinagbibigyan ko na lang itong si Darius, tuwing nagyayaya ng racing. Di ba dati wala, yang pakialam sa atin? Si Monica pa ang nasa El Amadeo, at siya itong nasa Amerika. Ngumisi na rin si Killian, ang kababata naming 3 magpipinsan, and almost like our cousin, too. Anong pakiramdam na binabaliktad ka ng babae? Oo nga, Inson. Baka nakahanap na iyon ng bago. Baka hindi mo ginalingan kaya hindi ka hinahanap-hanap. Sabay tawa ni Caleb, at nakipag-apir kina Killian. Napailing na lamang ako. I just smirked. What do you mean? Imposibleng manlalaki iyon. We're married, saad ko, lakang the zipper of my racing suit. Tinungo ko na rin ang race car, habang naiiwang nagkakatinginan ang mga pinsan ko. Alam nilang hindi ako nagsisinungaling, at lalong wala akong makukuhang kahit ano, kung magsinungaling ako tungkol doon. And that's right. Monica Escudero is married to me. She's a Escudero. Hindi mapigilan ng mga pinsan ko, lalo na ni Shiloh na kausapin ako, pagtapos ng nalaman, after knowing that their great cousin,
He's married to the girl he's only meant to protect. Paano kung bumalik na si Don Gabriel? Kilala mo ang taong iyon, Darius. Tuso ang Don, gagamitin lahat para manalo sa marurumi niyang laro, sabi ni Shiloh. Seryoso lamang ang tingin ko sa kawalan, habang lumalagok sa alak. I played with the rock glass on my hand. You know me, she, hindi ako natatakot. Shiloh just shrugged, ngumisi. I remember people who knew me in the field of the organization where we belong. They're tricky, but they know I'm trickier. And my tricks never fail. At hindi yun bago sa mga escudero. When my racing career became more successful, hindi alam ni Monica na walang ibang dahilan kung bakit ginagawa ko yun, kundi magpapansin sa kanya. I know it's her favorite sport, at hindi niya kakayaning hindi manood ng paborito niyang sport. It's the only way for me to somehow get her attention. My expensive wife, there's no other way to reach her. At ayaw ko rin siyang guluhin, kahit gustong gusto ko. Sometimes I would visit her at her work. She always works hard no matter what. Kahit pa, di niya kailangan ng magtrabaho. She can live in luxury for all her life, but I guess that's just how Monica is built. And I can't help but be a proud husband. Pero baka gusto niya nang umuwi sakin. Kahit isang beses lang. But I guess if she does that, hindi ako makukontento na sa isang beses lang. I might lose this self-control of mine, at baka iuwi ko na siya sa El Amadeo, kapag hindi na ako nakapagtimpi pa. Hindi ko tuloy maiwasang maalala ang noon. Her innocent face asking for a goddamn kiss. And I miss those simple days she spent with me back in El Amadeo. Send me the address. Ang huling sabi ko, sa isang tawag noong nalaman kong nasa Maynila na sila, at maglalaro sa isang casino. And they're planning to go in a club after. Napatingin ako sa lugar na nai-send ni Eros. Monica is still playing billiards, ha? Binuhay ko ang makina ng aking sasakyan, at nagsimulang magmaneho. Lalong humihigpit ang kabig sa manibela, tuwing lumilitaw sa isipan ko ang imahe ni Monica, na makikipagsayaw sa ibang lalaki. And I saw her dancing before. I know she gets wilder when she's drunk. Kaya noong nakita ko siyang sumasayaw sa dance floor, pagtapos ko siyang makalaro sa bilyaran, lalo kong naramdaman ang labis na pangungulila sa kanya. It was intense than the other nights I've spent alone. Dahil ngayon, kitang-kita ko siya, iilang hakbang na lamang ang layo sakin. There, my wife, dancing in her little silk dress, and having the best time of her life. Napalagok ako sa alak, noong mapagmasdan ang kanyang katawan. She was swaying her body, in a dance that should only be exclusive to me. Binaba ko ang bote ng alak sa counter, nasa asawa pa rin ang tingin, still trying so hard not to lose her in my sight. Sakin mo lang dapat sinasayaw iyan, manak, at hindi sa harap ng lahat. Monica POV. Darius. I whispered, still trying to stop him, and myself from wanting him, too. Kahit pinipilit ko na paganahin ang isipan, puso at katawan ko, ang nagre-react sa ginagawa ni Darius. At hindi ko maitanggi na dalang-dala ako ngayon sa haplos niya. At alam kong sinasadya iyon ni Darius, dahil alam niya kung paano mag-react ang katawan ko sa kanya. And I hate him more for that. But I can't deny I still want him. Epekto ba ito ng mga sinasabi ni Trina at Eros? Let's go somewhere else. Napapaos ni Darius na bulong sa aking tainga. I could feel his hot breath kissing the soft skin of my neck. At ang mainit na palad ay naglilikot pa rin sa bewang ko, at umiikot sa aking tiyan, hindi napipirmi sa iisang parte ng katawan ko. Hindi niya na ako hinintay na sumagot. Namalayan ko na lang nasakay na ako ng kanyang sasakyan, at naroon pa lang ay hindi na kami makapaghintay. God, I miss him so much. Winala ko na ang lahat sa isipan ko. I'm drunk but I know what I'm doing. At alam na alam kong si Darius ang kasama ko, dahil kung hindi ganito katindi ang mararamdaman ko. Namalayan ko na lang na nasa isang hotel na ako kasama siya. Hindi na ako tumingin sa mga detalye, kung saang hotel siya nag-check-in,
walang pakialam kung hindi man iyon sa amin. I just know that it was another 5-star hotel in Manila. At gusto kong makaramdam ng labis na paninibugho, na maisip na nakipag-hotel na si Darius sa ibang babae. Napakagat ako sa aking lobby, halo-halo na ang nararamdaman, dahil sa mga iniisip at sa mga haplos ni Darius. Nasa receptionist pa lang, hawak niya na talaga ang bewang ko, wala nang pakialam kahit may makapansing public display of affection iyon. Panay ang tingin niya sa lobby ko, at parang nalalasing na sinusulyapan ang aking katawan. What are you doing here in Manila, Darius? I thought nasa El Amadeo ka. Tanong ko sa gitna ng ginagawa niyang pagsakop sa lobby ko. Bawat hagod ng lobby niya, ay lalong pinapainit ang tensyon sa pagitan namin. I'm here for you, Monica. Huwag kang mag-alala, hindi ako nambababae rito sa Maynila, bulong ni Darius sa lobby ko, ang kamay ay hindi na mapigil ang gumapang sa aking katawan. Nagtama ang paningin namin, at nakita ko ang namumungay niyang mga mata. Ang lakas ng tibok ng puso ko. At kahit iniisip kong isa itong nakakabaliw na ideya, hindi ko mapigil ang makaramdam ng kakaiba. At parang gusto kong itapon, lahat ng prinsipyong itinatag ko para sa sarili, now that Darius is in front of me, holding my waist, at lantarang pinahahatid na gusto niyang may mangyari sa amin. I miss you, Monica? Usual ni Darius, at mas nagiging mapaghanap ang bawat haplos. Napatingala ako noong kinabig niya ako mula sa likod, parehas naming hinihintay ang elevator, na tumama sa tamang palapag. At dahil kaming dalawa lang ang sakay niyon, bumaba ang kanyang kamay sa aking hita. Napatingin ako sa kamay ni Darius. Nakasandal ako sa katawan niya, at ang buong braso niya ay dikit na dikit sa katawan ko, para akong lalagnatin, nang makita ang isang maliit na tila simbolong tattoo niya sa kamay. He has a tattoo now. Darius, you had a tattoo. Usual ko, habang niyayakap niya ako mula sa likod. Yeah, he whispered. Wala roon ang atensyon. Kinagat ko na lamang ang aking lobby, dahil hindi na rin makapagsalita. Parang nanuyo na ang lalamunan ko. Lalo na nang sabayan niya na naman ng mga halik sa balikat ko ang haplos niya. Langgo na rin ako sa halik niya, na hindi ko na halos namalayan na nakapasok na kami sa hotel room. At paghakbang na paghakbang pa lamang doon, hindi niya na ako hinayaang mapalayo sa kanya. He didn't let me have a look around. Kahit habarin ang heels ko, ay hindi niya na ako pinagbigyan. Siniil niya ako agad ng maiinit na halik, at halos hindi mabitawan ang lobby ko. Agad akong napadaing ng bahagyang tumama sa pader, pero hindi ko iyon inalintana. Inikat ko ang mga braso sa batok ni Darius. At baka masyado na rin akong tinamaan, kaya hindi ko na mapigil ang lalong salubungin ang mapupusok niyang halik. Dinama ko ang katawan ni Darius. And I can't help but admire his body more, kahit na may suot pa siya. Sa telebisyon at mga larawan ko na lang siya nakikita, sa mga nakalipas na taon, at ngayon, alam na alam ko kung ba't nababaliw lalo sa kanya ang mga babae. Lalo siyang gumagwapo. Pakiramdam ko ay lalo ring lumala ang mga extreme hobbies niya. Dahil siguro sa training niya ulit sa racing. Darius, usual ko nang binaba niya ang strap ng dress ko. Inangat niya ulit ang halik sa lobby ko. Hindi ko mapigil ang maging mapaghanap din sa kanya. I want his kiss. I want his touch. I want him. I want you, Darius. Nahihirapang bulong ko. Sa mga salitang hindi ko alam, kung paano, kung saan galing ang lakas ng loob, at kung bakit ko nasabi. Darius smirked. Dinala niya ang kamay ko sa ilalim ng damit niyang pang-itaas. Touch me everywhere you want, Monica, usual niya, at inikat muli ang kamay sa aking bewang. I gasped when I touched his abs. Noong hindi makontento, ay lalo akong napapayakap sa kanya. And he knew it, dahil lalo siyang napapatitig sakin, hanggang sa haborin niya ang kanyang pang-itaas. Napababa ang tingin ko sa kanyang katawan. Pakiramdam ko ay may ipit niya ako sa kama, kapag umibabaw siya sakin. And why does that excite me? Inabot niya ulit ang lobby ko. Napapikit ako, at agad na kumapit sa kanyang braso, lumalandas ang mariing kapit sa kanyang malalapad na balikat, at matigas na dibdib. Lalong napamura si Darius, at inangat ang dress ko.
Naramdaman ko agad ang kamay niya, at hindi ko mapigil ang manggunat ang aking noo, at madistract sa halik ang atensyon noong maramdaman ko ang kamay niya. At tuluyan akong inangkin ni Darius, kasabay ni Darius, tuluyan kong naramdaman ang paghila sakin, ng pinaghalong kalasingan, pagod, at ang pakiramdam na tila dinadala ako sa langit. I can't feel my soul anymore, dahil sa pinaramdam ni Darius na sarap na pakiramdam ko, ay hindi kama ang hinihigan ko kundi ulap. It was hard to determine if this really happened, or it's one of my wet dreams of him. Monica, masuyong tawag ni Darius. I just moaned, at kahit gustong gusto ko pa siya, hinayla na ako ng pagod. Mura ni Darius ang huli kong narinig, bago ako tuluyang bumagsak at hinimatay. At dito na po nagtatapos, ang kabanata ng ating kwento. At sanay muli niyo po akong samahan, sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po.